Nag-check-in kami sa mamahaling hotel para sundan na yung anak na. Charot, hindi ko kaya i-clickbait yung mga marites. Anyway, nag-check-in nga kami sa hotel para mag-celebrate ng Pasko. Kaya for today's video, isi-share ko yan sa inyo. Pero bago ang lahat, syempre, papakita ko na naman sa inyo yung bagong K-drama na pinapanood ko. Ang title nito is Idol Eye. Tapos ko na kasing episode 2 eh. Balik tayo sa episode 1 para mapakita ko lang sa inyo. Pero about siya sa isang sikat na idol or K-pop idol. Tapos marami siyang mga obsessive na fans. Ganon, yung tipong pinupuntahan pa siya sa bahay niya. Tapos lahat ng kilos niya, ganon ginagawa, mini-message siya. And then suddenly, one day, merong tategi booms na person. Di ko na isi-spoil sa inyo yun. Kasi bakit nyo papapanoorin, di ba? Tapos siya yung napagbintangan. Basta ganon yung kwento. Ang ganda. Episode 2 na ako. Natapos ko nang aagad. Kaya, ayan, nire-recommend ko na sa inyo. Naghihintay na lang ako ng episode 3. Basta lahat yan is available sa Loklok. So, go! Download nyo na. Available sa App Store and Play Store. At ito na nga, today, mag-check-in kami ni Pavan sa hotel. Malapit lang din naman sa amin. Mga 30 minutes away, ganon. Ako, si Pavan tsaka si Hiraya lang yung magkakasama. And charot-charot ko lang yung mamahalin mga te. Yung totoo niyan, yung whole stay namin dito sa hotel is free lang. Pati yung food namin is free lang kasi meron si Pavan membership sa something dito sa hotel na to. Tapos nakapag-stay na rin kami dito last year. Dapat dun kami ulit magsistay sa isang hotel na pinag-stayhan namin last year na parang castle, ganun, mga malapalasyo, mga reyna-reyna ka ganun doon. Kaya lang, mas gusto kasi namin yung pagkain dito sa hotel na to. Kahit na libre lang din naman kami dun sa isang hotel na yun. Nakalimutan ko kasi yung name ng membership ni Pavan. Basta may mga iba-ibang klaseng hotel siya dito sa India tsaka sa mga ibang bansa na pwede siya mag-avail ng free na stays, ganun. So, syempre, in-avail na namin. Sayang naman, But, ayan yung aming hotel room. So, ito yung aming kama. Ayun naman yung, anong tawag dyan? Bathtub. In-upgrade din nila yung room namin sa merong airport view kasi malapit to sa airport eh. Pero gabi kasi neto that time and ito yung morning view. O diba ang bongga, marami ka makikita ng mga airplane na nagte-take off tsaka landing. Ang ganda, kabog. And then ito naman yung kanilang toilet and shower. So mini lang tayo dito, room and then ito naman yung kanilang mini bar. Ayan, nagkape ako dyan nung kinaumagahan. May binigay din pala sila sa amin na ayan, crib kasi nag-request si Pavan dahil nga andyan si Hiraya. Overlooking din pala yung kanilang bathroom tsaka yung bed. Bongga, kapag naliligo ka dyan, papanoorin kita, ganun ang atake. May nakamiting lang si Pavan saglit sa kanyang phone, so nagmadali na rin kami and lumabas na rin kami after that. Kasi gusto kong pumunta ng Aero City. Ano yun? Parang malapit lang din dito. Hindi siya mall eh. Parang area siya na maraming building, hotel, ganyan, at mga restaurant. Tapos, ayun, pwede ka magpasyal-pasyal doon. And then, may flea market din sila. Ang daming decors na pang Christmas. So, feel na feel mo talaga ang Pasko, te. And hindi lang basta-basta Indian food ang mga nandito. Meron ding Japanese, Western food, Korean. O, diba? All in one. Lahat na. Wala nga lang Filipino food. Gusto ko na kumain ng mga kare-kare. Ganon. Ay, nakakamiss. But yeah, anyway, very globalized yung kanilang mga pagkain dito. Tapos may mga kung ano-anong mga paninda pa sila dyan. So, very night market ang atake niya. And si Pavan pala ay buhat-buhat lang si Hiraya. Kasi kanina diba naka-baby carrier kami. Nakatulog siya, te. Tapos iyak siya ng iyak dun sa baby carrier. Gusto niya na mahiga. Kaya ayun, tinanggal namin siya. Binuhat na lang siya ni Pavan. But I mean, buti na lang. Ito parang 2 minutes walk lang naman dun sa hotel na pinagsistayhan namin. So, carry bells lang. Pero diba, tignan nyo, ang bongga ng mga decor nila dito. Hindi mo akalain na sa India. Kasi hindi ganito yung ina-expect yung India, diba? O kabog. And meron din silang Santa Claus dito. Ang Santa Claus nila mga te is foreigner. Ang bongga. American yata siya. Naka-American accent eh. But anyway, ayun ang kanilang Santa. Hindi katulad ng Santa sa tinitirhan namin. Yung Santa sa amin ipagod. Tapos, alam mo yun, parang manananggal na. But yeah, ito talagang parang may real life experience ka ng Santa Claus. And then, ang cute ng mga bata. Alam nyo ba, sa lugar na to, kung saan kami nakatira, like dito sa New Delhi, majority is mga Hindu. So, wala silang Pasko. May mga ibang religion naman, like Christian, Catholic, ganyan, Muslim. Pero minority lang sila. Mostly talaga na nandito is mga Hindu. So, parang low expectation na ako sa Christmas. Pero ang bongga nila mag-celebrate. At talaga namang hindi rin sila papakabog. Ayan, ang ganda, diba? So, yung name ng lugar na to is Aero City. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkakapronounce ko. Basta, yun. Malapit nga lang siya sa airport. Parang ito yung usually na mga stayhan ng mga flight attendant, pilot. Kasi dun sa hotel na pinagsistayhan namin, malagi akong may nakikita ng mga pilot tsaka mga flight attendant dun na nagsistay. And then, ayun lang. After that, bumalik na kami sa hotel. Saglit na lakad lang. Around 2-3 minutes lang. Kasi gutom na ako, ten. May buffet doon. Isa sa nililook forward
reward ko sa gala namin today ay ang kumain. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na, kumain na tayo. Charot, si Pavan lang yung kakain. Meron din pala sila ito, si ate girl na nag-violin. Ano ba yun? Violin ba yan? Tama ba? Ito yung kanilang mga dessert na ang gaganda. Dinaanan ko lang ng mabilisan. Hindi ako nakapag-video pa ng mga pagkain. Kasi si Hiraya nagmamakto. Umiiyak. So, need ko siya pakainin muna. Tapos si Pavan, ayan, pinakain ko na din. Pinakain ko yung dalawang anak ko, di ba? Akala mo isa lang yung anak ko, dalawa, yan yung panganay ko, oh. But kidding aside, ganito pala, no? Kapag naging magulang na kayo, hindi na kayo pwede sabay kumain. Lalo na ngayon, wala na kaming yaya. Tapos, ayan, kami na lang ni Pavan. Pero kahit wala na kaming yaya and kahit medyo mahirap, talagang feel ko naman yung pagiging nanay ko, ano. Kaya okay lang din. Nakakakain pala ako dyan ng one hand kasi binigyan ako ni Pavan ng pagkain. Gusto niya pa akong subuan, kaya lang hiyang-hiya naman ako. Meron tao sa tabi namin. Trinay din namin ilagay si Hiraya sa high chair para makakain ako ng maayos. But, ayun, ayaw niya, umiiyak siya, masaya siya sa akin, ganun. So, talagang feel ko talaga yung pagiging nanay. And dahil nga hindi ako makatayo para kumuha ng pagkain ko, pinakuha ko si Pavan. Tignan niyo naman yung pinagkukuha niyang pagkain sa akin. Tawang-tawa ako. Ang galing Sobrang dali kainin. Parang kayang-kaya yan. 3 kamay. Though partly, kasalanan ko din naman. Kasi sabi ko, kuhaan mo ko ng seafood. Tapos, ayan, seafood nga naman, Ang akala ko naman ang kukunin niya mga hipon-hipon. Hipon-hipon lang, ganyan. Diyos ko, ano ba to? Lobster ba to? Hindi ko alam. Basta, anyway, tuluyan na nga nakatulog ang anak ko. So, nilagyan ko na lang siya ng sapin dyan. Kasi nga yung stroller niya, nandun sa taas, nasa room namin. So, tinatamad na kami na akyatin pa yon. And comfy naman siya dyan. Nilagyan ko siya ng sapin at kumot. Ang kumot niya is yung aking coat. At si Pava naman yung pinag-alaga ko, pinagtingin ko doon. So, ayan, para makaikot-ikot ako at mapakita ko sa inyo kung anong meron dito. Nakalimutan ko na yung name ng mga dish. So, ayan, papakita ko na lang sa inyo isa-isa. Hindi ko naman maiisa-isa yan lahat kasi ang dami niyan, Dito naman noodle, pasta, soup section. Tapos, ayan, pwede mo ilagay ng mga toppings. Pwede kang mamili. Ito yung pasta section. Merry Christmas daw. Merry Christmas. Char, ang ganda. Ito, nakalimutan ko kung anong pangalan nito pero sobrang sobrang sarap nun. Ano siya? Parang wrap. Lasagna na pasta, ganun, pero inikot. Tapos may palaman sa loob na cheesy, creamy. Basta masarap. And then, ito yung mga seafood. Cold seafood siya, Ang mga mayayaman kumakain ng malamig na seafood. Di ko alam ba't nasa yellow yan. Pero parang gusto ko ipainit. Kasi hindi naman tayo mayaman. Nasanay tayo sa init. Charot. Pero hindi yung charot. Malamig yung crabs, malamig yung shrimp. Nasa cold cuts section siya. Cold cuts? Tama ba yun? Hindi kasi talaga, hindi ko alam. But, ang alam ko lang sa buhay ay ang kumain. Ito mga iba't ibang curry na. Tapos, ayun yung aking food. O, diba? Ang konti. Yung kanin mo, parang 10 butil lang. Sa biryani kasi yan. Hindi talaga kasi ako mahilig sa biryani, pero sabi ko, sige, kuha ako ng konti kasi titikman ko lang, baka magustuhan ko na, diba? Dito naman, Indian street food. Merong mga panipuri. Tapos, ayan, nakalimutan ko ng mga tawag dyan. Basta lasang cropek yung mga yan. Tapos, ito naman, turkey. Tapos, fish, grilled fish, fried fish. Ito naman yung mga fresh seafood nila. So, pwede kang magpaluto dyan sa kitchen nila. Tapos, ikaw magsabi ko anong klaseng luto yung gusto mo. Sila bahala. Like, if gusto mo buttered shrimp, grilled, kahit ano. Ikaw nga bahala Ang kulit Ito pala yung cold cuts. Ano yung kanina? Cold lang yun, cold section, gano'n. Ang hirap maging mahirap, walang alam. Anyway, basta ayan, kain na ako, lapang tayo, finally. Masarap yung kanilang ihaw na isda. Minsan lang kasi ako makakain ng seafood, dito sa India. Kasi wala, baby, hira lang And here's my baby, tulog pa rin siya, mga Ang pinaka-favorite ko sa lahat ng kinain ko is yung ihaw na isda. Di ko alam kung anong isda tawag dun, parang isda na ano yung tulingan. Ayoko na, hindi ko alam. Bahala kang kayo sa buhay niyo. Seryoso, hindi ko talaga alam yung mga pangalan ng isda. Kasi pag sa bahay namin, kung ano lang yung isda na nasa harap ko, kakainin ko na. Hindi ko naman tinatanong kung anong pangalan. Basta kain ka lang ng kain dyan, And ito naman yung aking panganay. Nabihira lang mapakain sa labas. Pero yan, lafang-lafang din siya. Cheat day niya daw sa pagiging health conscious. Tapos kinuhaan niya ako ng grilled na, anong tawag dito? Hipon. Tapos isda na hindi ko alam yung pangalan. Basta masarap. Ito
Ito naman yung tulingan. Charot. Hindi ko alam. Alam ko lang na isda is bangus, tapos tilapia, tuna, salmon. Ano pa ba? Ano pa ba ibang klaseng isda? Galunggong. O, ayan. Pero mukha siyang tuna na maliit. Tama ba ako? Bahala na kayo. Saan na ng ulo ko? Kakaisip ko ng klaseng isda. Okay, mag-move on na tayo sa isda. Hindi na naka-move on eh. Puro isda-isda na lang eh. O, ayan, ang sarap ng hipon. Pinaluto ni Pavan yan sa butter. Di ba? Kumain din pala si Pavan ng isda. Mahiligan si Pavan sa mga isda, ganyan. Ano pa ba? Basta mga grilled na type. And then ito tour ko naman kayo sa mga dessert. Finally, na ang cute, ang gaganda ng itsura, na parang ayaw naman silang kainin kasi sa sobrang cute tsaka pretty nila, di ba? Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ang cute-cute niya, like pretty lang talaga yung atake niya. Kaya lang ayoko sirain. So hindi ako kumain yan dahil sa kagustuhan kong wag siyang sirain. Ito naman, kumuha ako neto, tiramisu yan. Ayan yung pinakamasarap sa lahat ng nakuha kong dessert. Ito, masala chai na flavored na cake. O, di ba ang bongga? Dapat pala kumuha ko niyan. Hindi ko natikman yan eh. Ba't di ko kinuha? Hindi ko din maalala kung bakit hindi. Kasi parang nasa feeling ko, ay, ano daw? Parang nasa isip ko na hindi ko naman mauubos, di ba? Ano yan? Takot tingin ka, te? Eto, kumuha ako niyan. Masarap yan, te. Parang waffle. Akala mo crispy, malambot pala. Kumuha rin ako ng macaroons dyan. Tapos ito yung mga bonggang cake na sinira na nila. Oh, ayan oh, ang cute, ang gaganda. Tapos nasira. Charot lang ang arte. Para saan ba yan? Di ba syempre kakainin? Oh, sirain talaga yan. Ang arte, nakakainis. Huwag na nga mag-vlog. Though binibidyo-videohan ko lang sila kasi hindi na ako kumuha ng mga yan dahil hindi naman tayo masyadong mahilig sa matamis. Huwag tayo takaw tingin. Baka magka-diabetes naman tayo niyan. Ayun, ang cute. Ito lang yung kinuha ko. Ayan, 4 na piraso. Ang pinakamasarap dyan is yung tiramisu. And then, kung yung Santa Claus sa tinitirhan namin, malnourished. Dito naman, sobrang taba. Talaga naman busog na busog ang Santa Claus dito. Sana all nasa buffet kasi nakakain din siguro siya. Charot. Walang kwenta yung joke. Anyway, after namin kumain, ayan, pinatulog ko na yung aking mahal na anak. Ang haba na pala ng vlog ko, hindi pa rin ako tapos, Nandito pa ba kayo? Sabihin nyo sa akin kung nanonood pa rin kayo, Kasi kung hindi na, ititigil ko na to. Pagod na yung lalamunan ko, voice over dito. Tapos di ka na pala nanonood. So, sino nakikinig dito? Charot. Ay. Room tour. That's the bathtub right in front of our bed. Ay, yun lang yun. Yun lang pala yung kanyang room tour. May room tour siya. Kala ko naman ang dami niyang ginawang room tour. But anyway, nung umaga, ayan nagutom ako. So, gusto ko mag-almusal. Bumaba ako dito sa cafe nila kasi 24 hours open yung kanilang cafe. Ang ganda. Pero yung kanilang food is limited option lang. Kaya yung in-order ko is bread na may avocado. Tapos, and then nag-order din ako ng coffee. Yung bread na in-order ko, ayaw pa dapat nila ibigay sa akin lang pang take away or take out. Kasi daw, yung avocado is iitim daw agad. So, kainin ko na daw doon. Hindi ko nga pwedeng kainin yun doon kasi iniwan ko yung mag-ama ko, Kaya sabi ko, kahit mangitim pa po yan, okay lang. Hindi ako magre-reklamo. Kakainin ko pa rin lahat yan. Nag-freshen up lang kami saglit mag-asawa tapos bumaba na rin kami kasi para kumain ng lunch. Bali lunch na yun kasi anong oras na neto, mga 1:00 na neto So yung restaurant na to is restaurant lang din sa loob ng hotel. Nakakain na rin kami dito before. More on Asian food naman yung kanilang mga foods dito. So ang order ni Pavan is masaman curry. Di ko alam kung anong country na curry yun pero hindi yun siya Indian Ayan yung curry. Masarap siya, matamis, tapos sobrang lambot ng lamb, parang may mayonnaise, creamy, and then parang may lasang coconut, masarap. And then yung aking order naman is Singaporean na noodles. Masarap din siya, pero lasang pansit. Alam mo yung pansit bihon sa atin, ganun yung lasa. Which is tuwang-tuwa naman ako kasi na-miss ko din yung pansit sa atin, At ayan na nga, si Pavan, tatay duties para sa kanyang anak, para makakain ako ng maayos. After namin kumain doon, nag-asikaso lang kami para mag-check out. Tapos pumunta kami ng Cyber Hub, which is malapit lang din yun sa amin. Like along the way lang, pa uwi. Para lang magtingin kami kung anong Christmas decor nila doon. Ito pala, habang nag-check out kami, ayan, may pagala-gala na Santa Claus. Tapos ang cute nung dalawang bata. Like,
naka-red din sila. Ang cute ng mga bata talaga dito. Nagse-celebrate din sila ng Christmas. Kahit na alam mo naman na Hindu yung kanilang religion. So parang lively na lively rin dito sa lugar namin na hindi mo naman masyadong mafe-feel na hindi Pasko. Kasi ang dami nagse-celebrate ng Pasko. Ang dami ding decor kahit saan ka magpunta. And then dito naman sa Cyber Hub, ayan, sobrang daming tao. Ayan yung kanilang Christmas tree. Ang ganda, ang bongga, pakinang-hidang pa. O, di ba, kabugera. Tapos meron din silang flea market dito. Marami silang paninda na kung ano-ano, mga Christmas themed na kung ano-anong bagay. And then jewelry, candles, lahat na nandito din, mga accessory. And sobrang cute, may mga activities pa dito for kids. Pwede silang mag-painting and mga clay na kineme. Hindi ko alam kung ang tawag dyan. Basta yun. And after that, lumipat naman kami sa ibang location. Worldmark naman yung pinuntahan namin. Along the way lang din yan pa uwi. Pahinto-hinto lang kami like after few minutes of drive. For the sake of makita namin yung decor ng iba't ibang lugar. Ganyan. So ito yung Worldmark mga te. Sobrang daming tao din. Medyo nakaka-overwhelm na sa akin. Napapagod na ako ng mga panahon na to. Pero go lang. Bongga-bongga din yung design nila. Meron silang parang London Bridge dyan. Tapos Christmas tree sa gitna. Ayun lang naman. And dahil sa sobrang dami ng tao, hindi na ako masyado nag-ikot-ikot pa. Kasi syempre, bit-bit namin si Hiraya. Diba? Ayaw namin siya i-expose sa sobrang OA naman na dami ng tao. Lalo na winter ngayon. Maraming taong may mga sakit. Ganyan. Ubo, sipon. So babalik na kami. Kasi syempre dumidilim na, lalo na din lumalamig. Kaya ayun, paalam na, diba? Goodbye. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's video, diba? Ang haba-haba na nito. O ay na-spoiled na kayo sa akin.